Uy, big bike, 650cc. Mag-aapat na taon nang na-stock, kaya yung may-ari, laki ng pagsisisi. Meron palang nag-chat sa akin, mag-aapat na taon na daw, di umaandar yung motor ng amo niya. 700cc daw, tinatanong niya ako kung mapapaandar ko ba. Kaya agaran akong umalis, pinuntahan ko agad sa lugar nila. Syempre, dumaan muna ako sa APT Studio kasi kukunin daw nila akong artista. Charot, inabutan lang talaga ako ng ulan sa kalsada. Kaya nagsuot na agad ako ng kapote, hindi tayo natatakot kahit madulas ang kalsada. Dahil yung gamit natin ng gulong ay Shipa. Baka Shipa yan. Medyo nakakainis lang pagdating ko ng Santolan, wala naman palang ulan. Kaya napahinto na lang din si Sir sa Gedli kasi tirik na yung araw. Sa sobrang tirik ng araw, nasilaw ako sa suot ni Sir. Baka bingkiya yan. Kaya pagdating ko ng gate ng subdivision nila, inantay ko lang yung confirmation ni Sir. Ito kasi yung kailangan, sabi ng Guardia Civil. Pagdating ko sa kanila, bumungad agad yung anting kagandahan. Pag di ko na paandar to, wasak ang aking kaligayahan. Tinesting ko agad kung okay pa ba yung baterya niya. Kaya lang drain na, hindi na mapailaw yung panel niya. Syempre, binaklas ko na para mapalitan. Gumamit muna ako ng ibang battery para yung gauge niya ay mapailaw. Para malaman ko din kapag sinusian na may pumapasok na supply. At dahil okay na, chinek ko na agad yung mga fuse at relay. Medyo mainit lang sa pwesto ko, buti na lang pinayungan ako ni Sir. Dahil hindi ko mahanap yung ibang linya, binaklas ko agad yung ibang kaha. Tsaka ako tinesting kung meron bang supply yung bugahan ng gasolina. Kaya lang wala talagang lumalabas na supply kahit malaki na inilagay naming baterya. Kaya naisipan ko yung fuel injector ay baklasin at irekta para malaman kung yung gasolina ay bubuga pa rin. Okay pa naman yung fuel injector, kaya lang walang lumalabas na gasolina. Kaya sinabi ko kay Sir, kailangan ko ng panlinis o kaya gasolina. Dahil nasa loob kami ng subdivision at wala naman siyang motor, kumuha na lang muna ako sa motor ko. Ito kasi yung kailangan para luminis yung fuel injector na to. Parang yung kaibigan ko nagmamalinis kahit ang dumi-dumi naman na ng tingin ng mga tao. Fast forward na tayo, pagkabit ko, testingin na natin kung mapapaandar ko na. Direkta ko na lang pala yung relay ng starter kasi kapag pinipindot mo, hindi gumagana. Ayaw mag-start. Ayaw pa rin bumuga ng gasolina yung fuel injector, kaya ginawa ko, tinap-tap-tap ko na lang muna. Sige, kaya pa yan. Andar yan. Tiwala lang. Mandar na eh. Yun na yun eh. Bayang gasolina. Bus na. Hindi dapat. At bumili pala no? Ano? Bawasan natin. Ay, gasolina na lang. Andar na. Gasolina na lang. Mandar na eh, no? Mandar na eh. Yun lang kulang eh. Gasolina, naubos na yun. Konti na lang. Siyempre, kumuha muna ako ng gasolina sa motor ko kasi nararamdaman ko ito na lang talaga yung kulang para umandar na to. Kaya pagkasalpak ko ng gasolina, start na ulit yan. Hey, apagkaangas! Sabi na boss, hindi daw mapaandar eh. So yan, pinaandar natin. Wakas. Ilang taon na yan, boss? 3 to 5 years. 3 to 5 years. So may mga pumunta na talaga? Pang-apat ka na. Pang-apat na ako. Tapos di pa rin napaandar? Hindi. Ngayon lang umandar yan. Ngayon. So yun, ginawa natin is naka-jumper itong fuel injection. Yan, naka-recta yan dyan. Diretso sa battery. Kasi wala siyang supply, tinester ko na lahat. Kaya naka-tester. Tapos, special tools. Coke mismo. Yan. Para doon sa, para umandar lang. Kasi, dinirekta ko na itong fuel pump niya ay pumasok papunta dito. Hindi ko alam kung ano matawag dyan. Basta ito alam ko eh. So, yan, napaandar na natin. Testing ulit natin. One more.
Dito ay kinausap muna namin yung boss niya para i-kumpirma kung papagalaw ba yung mga linya. Dahil baka meron din papalitan ng mga pyesa kaya kailangan talaga ng basbas niya. Kaya abangan nyo na lang yung susunod ko na video kapag pumayag na yung boss. Salamat sa panonood. Ingat!